shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan po ng mga lingkod ng Panginoon na ngayon naglilingkod, ang mga Azorettes, Marshals, sa pangalan po ng ating leader, si Brother Che, at ang inilagay na pansamantalang iniaano sa inyo, si Sister, ano yan? Rose, nawa po kayo maging submissive, obedient, and always following the will of the Father. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na pinakamamahal, Diyos na aming pinaglilingkuran, pinupuri ka namin at niluluwalhati, pinasasalamatan at tinadakila at sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat sa biyaya ng kaligtasan. At salamat dahil kami muli mo, Panginoon, at tinawag sa dakong ito upang ikaw ay maparangalan. Salamat po sa pinagkatiwala mo sa amin ang paglilingkod sa ministeryo. Salamat, Panginoon, sa pagkat kami pinagkatiwalaan, sapagkat kami walang may pagmamalaki sa iyo, kami iyong mga tagasunod lang. At Diyos, ikaw ang may-ari ng lahat, at ikaw ang masusunod. Sa ngalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Good morning, everyone. Our topic is taken from 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verses 13 to 15. 1 John, unang sulat ni San Juan, kabanata 5, talata 13 hanggang 15. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibinibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos. Ang hina. Okay, taas ang kamay at dahan-dahang maupo. Dahan-dahan pong maupo. Ayan. Okay. Ang topic nyo nung nakaraan ay ano? Hindi. Ang tinatanong ko, anong pinag-usapan nyo? Ha? Bukas sa lahat. Yun ang topic nyo. Bukas sa lahat. Sino nagbigay nun? Si Abigail. Yan. Itong topic natin ay nakafocus sa tinatawag po na mga testing sa atin. First is the test of obedience. Second is the test of loyalty. And the third is the test of conduct. And finally, number 4 is the test of love. Lahat po tayo ay nasa kalagayang tinitest ni Lord. Ha? At yan makikita po kung tayo po ay makapapasok sa langit. Kasi marami pong nagdi-desire, nagmimithi na makapasok sa langit, pero yung kanyang buhay naman hindi patungong langit. Kailangan po pasado tayo sa mga testing na ito. The 4 ways of testing sa mga naglilingkod sa Diyos.
Itong ating binasa, mga kapatid kay Kristo, sabi ni Saint John the Evangelist, I write these things to you. Isinusulat ko ang mga bagay na ito sa inyo. Who believe in the name of the Son of God. Yung lahat ng sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, si Kristo, upang sa gayon ay malaman ninyo na kayong lahat na sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Lahat, yung iba hindi umamen, ibig sabihin wala silang buhay na walang hanggan. Sabi ron, believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Pag sinabing eternal life, that is life in our spiritual world. Maraming tao nakafocus ay sa natural world. Hindi naman po sinasabing pabayaan yung natural. Pero sabi ko nga kanina habang kami nag-uusap ni Brother Bobby, binata pa po yan, ay kailangan po, we need to balance our service. Kailangan balanse ang ating paglilingkod. Hindi napapabayaan ang natural at ang prioridad natin ay ang spiritual. Yun yung sinasabi sa Biblia that everything you do, put God first. Unahin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng araw at oras. Ibig sabihin, hindi naman nangangahulugang puro dasal na lang at puro spiritual at napabayaan mo ang iyong tahanan. Hindi po yun ang nais ni Lord. Ang nais ng Panginoon is balance, service, balancing paglilingkod, and your spiritual, yung spirituality natin ay nakafocus, yun ang number one, yun ang pangunahin. Dahil ang spiritual ay eternal, ang natural ay temporal. Pansamantala. Lahat po tayo'y mamamatay. Walang umamen. Lahat po tayo'y mamamatay. So dapat paghandaan your destination. Saan ba yung destination mo? The choice is yours. Heaven ba o hell? Langit ba o impyerno? Kaya sabi rito ni Saint John the Evangelist, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. And this is the confidence we have in approaching God. Kapag tayo lumalapit sa Diyos, ito ang dahilan. Naniniwala ka kay Kristo. Sumasampalataya ka sa Kanya. That if we ask anything, kapag tayo humingi ng anuman na kailangan natin according to His will, ayon sa Kanyang kalooban, He hear us. Dinidinig niya tayo. Alalahanin niyo yung unang sinabi, kung naniniwala ka, nananampalataya ka. Kung hindi naman, hindi ka diringgin. And if we ask, we know that we have what we ask Him. Alam na niya kung ano yung ating hinihingi at kung ano yung ating kailangan. Yun po ang dapat nating tandaan. Saint John declares, si San Juan the Evangelist, ay diniklara niya his purpose in writing his letter. Yung layunin niya kung bakit niya ito sinusulat is to provide, ipaghanda, to provide God's people with the biblical standards. Yung ayon sa Biblia,
For assurance, kasiguraduhan, assurance and eternal life. Kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan, kasiguraduhan sa lahat ng nais ng Diyos sa ating buhay. May kasiguraduhan. Kayo ba'y may kasiguraduhan? Ha? Mahalaga yung may kasiguraduhan tayo. Yung kasiguraduhan, di sinasabi yung insurance, yung bumili ka ng insurance, hindi po yun. Ha? Ano ang nais ng Panginoon iparating? Ayon kay Saint John the Evangelist, ang bawat Kristiyano daw, lahat ng Kristiyano ay may nagpagnanasa. May pagnanasa. May desire to have assurance of eternal life. Yung may kaligtasan. Lahat nagmimithi. Mapwera doon sa mga atheist o yung mga walang Diyos. Pero lahat ng Kristiyano, we have the desire, we have the desire to have assurance of eternal life in heaven. Yung mga pumapalakpak yun, yung nakakaintindi. Kasi yung response, ano yung tugon, ibig sabihin kaya ka tumutugon, nakakaintindi ka. Yung mga hindi pumapalakpak, minsan yung passive lang, yung pinababayaan lang, yung dumadaan lang sa kanyang tainga. Walang pakialam. Eh yung siguro yung hindi, they were not assured. They have no desire to have the plan of God in their lives na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nasabi ng Bible, the certainty that when Christ return, yung pagbabalik ni Kristo ay pinaghahandaan. Amen. The certainty that when Christ return or when death comes, kung ika'y mamatay, Hallelujah. ay nakakasigurado ka o nakakatiyak. Amen. Hindi yung ikaw ay namatay. Hindi alam ng iyong mga kamag-anak, pinagdarasal ka pa, hindi nila alam, nasa impyerno ka na. Nagbabaka sakali lang kaya nagdarasal. Because if we know that we are truly saved before it happened to you, bago mangyari sa iyo ang kamatayan, ligtas ka na dahil kapag tanggap mo kay Kristo at pagsampalataya mo. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 23. Pilipos. I am turned between the two. I desire to depart to be with Christ, which is better by far. Mas gugustuhin ni Saint Paul ang sinasabi niya na siya ay lumisan sa mundong ito nakasama si Kristo. Yung ikaw ay mamatay, naghihingalo ka. At sa pagdating ng kamatayan, ikaw ay masaya. Amen. Hindi ka takot. Dahil alam mo, yun ang umpisa ng pinangako ng Diyos, ang buhay na hahantong sa langit. Yung mga hindi assured, takot mamatay. Yung mga hindi assured, kakaba-kaba. Yung mga hindi assured, sila yung mga disobedient, sila yung mga taong hindi nagpapasakop, sila yung mga taong madadada at mga machismosa. Yung mga maiingay. Sabi nga yung latang walang laman maingay. Nakita ko sa post sa Facebook, kapag daw yung latay walang laman, maingay, may nakapicture doon kung sino yung nag-iingay. Marami, maging sa lingkod ng Panginoon, marami maiingay, maraming mga madadada, maraming mga marites. Yung pagkaharap mo, ang gandang kausap, pagtalikod mo, sinisiraan ka.
Ayan, talagang nagre-respond sila. Amen? According to this letter, ayon dito sa pagkasulat ni St. John, there are 4 ways, mayroong 4 na paraan for us to know that we are in a saving relationship with our Lord Jesus Christ. Mayroong 4 na paraan para malaman mo na ikaw nga ay tunay na nasa ganap na relasyon kay Jesus. Intimate relationship with Jesus. Nakikita yon sa iyong karakter, sa iyong kilos at gawa, sa iyong pagsasalita. Lahat yun Amen. nakikita. Amen. At ang una, number 1, anong hawak sa baywang? The first way is the test of obedience. Lahat ay sinusubok kung ikaw ay marunong sumunod. The test of obedience to believe in the name of the Son of God. Verse 13 ng 1 John 5. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen. Kayo naman ang makasasagot nun. Kung kayo may buhay na walang hanggan. Kung kayo obedient. Amen. Kung kayo masunurin. Pero kung kayo palasaway at masuwayin, ibig sabihin, wala sa inyo ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sabi po ng sulat ni 1 Samuel, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod niya ay higit sa mamahaling mga handog. Ay bakit naman po nasabi yun? Ano bang dahilan? Bakit sinabi yun ni Samuel? Sabat ang unang hari ng Israel, ano si Elkanah? Ang unang hari ng Israel ay si Saul, King Saul. Dahil humihingi sila ng mangunguna, ang mga Israelita. Si Haring Saul qualified. Amen. Qualified na maging hari. Qualified to be a leader. Amen. Qualified. Pero nung tumagal, Disqualified. bakit siya na-disqualified? Bakit siya inayawan ng Diyos? Sapagkat hindi siya marunong sumunod. He disobeyed. Dahil sabi ni Yahweh, punta ka doon sa bayan ng Amalek. Patayin nyo ang lahat ng nandoon, kasama ang haring si Agag. Wow. Iga. Pero nandun na, hindi po pinatay ang hari. Ay, tama. Opo. Huwag ka magsasalita dyan, ako nadidistract. Sorry po. Hindi po pinatay si Agag. Binihag. Pagkatapos po yung magandang hayop, hindi rin pinatay, kundi inipon at ang sabi ni Saul, magaganda ito, ihahandog niya sa Diyos. Maganda yung purpose, pero pagsuway. Kahit anong ganda ng layunin natin, kung tayo na may sumusuway, baliwala yun. Because obedience is better. Ang pagsunod ay higit na mahalaga. At bakit niya binihag si Agag? Kasi kinatatakutan si Agag, matapang na hari. Oo nga naman, kung hindi niya pinatay yun at binihag niya at ipinarada, sikat siya. Isipin mo, nahuli niyang buhay ang hari, di sikat. Nakikita sa kanyang kilos at gawa kung ano ang naging ibabaw, pride.
ma-pride, gusto niya maging sikat, gusto niya maging kilala, gusto niya manatiling siya'y hari. Parang tayo, gusto natin manatili tayong leader, gusto natin manatili tayo ang nangunguna. Hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi tayo marunong maging humble. Ipaglalaban pa natin. Anong ginawa po ng Diyos? Ibinagsak si Saul. Ibinagsak. Huwag na po nating hangarin, baka po tayong lahat ibagsak at mapunta tayo sa impyerno. Mahalagang pagsunod. Diyan tayo tinitest, the test of obedience, mga kapatid. Ano ang sabi po ng 1 John 4 verse 15? Sabi ng 1 John 4 verse 15, ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Ang nagpapahayag daw, ang nagpapahayag, ano sabi ron? Na si Jesus ay Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos. Pag sinabing nananatili sa Diyos, may ebidensya. Yung nananatili sa Diyos, masunurin. Pero yung nawawala ka na sa Diyos, para kang si Saul, susuway ka na. Aayaw ka na. Sabi, magre-resign na ako, ayaw ko na. Di naman ako napiling leader eh. Ayaw ko na. Di naman ako napili na tagapanguna. Pride po yun. Kaya mahalaga po yung pagsunod. Kasi malay mo, pagdating ng panahon, ikaw na ay itaas ni Lord. Parang nanahimik yata kayo. Kanina ang ingay-ingay nyo. Kanina, pumapalakpak kayo, ngayon hindi na kayo makapalakpak. Alam niyo po, no ako po'y maging elder dito sa ministeryo, direkta po, hindi po ako naging assistant, hindi ko po ini-expect yun. Kasi wala po sa isip ko na ako'y magkaroon ng posisyon na ganyan. Pero noon po, hindi pa ako nagtatagal dito, iniangat ako ni Lord. Kasi po, ang Diyos ang nakakakita sa ating pagkatao. Ang Diyos ang nakakakita ng puso ng bawat sa atin. Ang Diyos ang nakakakita ng ating kaibuturan ng ating puso kung karapat-dapat ba tayo o hindi. Lalo na kung ang focus natin hindi naman yung posisyon, kundi si Jesus. Diba sabi ng Hebreo 12 verse 2, ituon nyo ang inyong paningin kay Jesus. Hindi yung nakatuon tayo sa ating mga tatanggapin, sa ating mga blessing o sa ating mga offerings. Let us fix our eyes unto Jesus, because He is the author and perfecter of our faith. Pag kay Kristo tayo nakatuon, lalo na yung ating pananampalataya, hindi tayo magkukulang. Ihaangat ka ng Panginoon, sasamahan ka ng Diyos, at hindi ka niya pababayaan magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan ka niya iniwan? Kailan ka niya ibinagsak? Kung tayo po ay masunurin, hindi po tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan. The test of obedience. Pag sinabing doon ka, doon ka. Kung ano yung pinapagawa sa atin, gawin natin. Dahil ang Diyos ang nakakakita sa atin. Hindi naman po tao ang ating pinaglilingkuran, kundi si Yahweh El Shaddai. Test of loyalty, number 2. Katapatan. Sabi ng Bible, if we love the Father, the Son, rather than the world, abay hindi tayo makakapasok sa langit
Sabi ng 1 John 2 verse 15 to 16, do not love the world or anything in the world. Huwag natin anyang ibigin ang mga bagay dito sa libutan. Ang umiibig sa libutan na hindi umiibig sa Ama. Ay yung mga posisyon sa libutan yun eh. Yung mga desire ng puso natin na hindi makakaglorify sa Diyos. Hintayin natin ang kalooban ng Diyos. Amen. 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 Sabi ng 1 John 4 verse 4 to 6, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritu na nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ay itinuro nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Yung mga taong makasanlibutan, ang nakikinig sa kanila ay yung mga tao ring makasanlibutan. Kaya nagkakaroon ng pagkakabahagi at kampi-kampi. Mayroong kakampi na makasanlibutan at may kakampi ng para kay Yahweh El Shaddai. Kanino kayo kakampi? Sa makasanlibutan o kay Yahweh El Shaddai? Test of loyalty. Katapatan. Hindi mo pwedeng ay, alis na ako dyan. Hindi naman lang ako dyan pwedeng maglingkod. Maglingkod sa labas. Yung mga tao kapag nawala ng posisyon, saan pumupunta? Nawawala sa El Shaddai. Hindi sila tapat. Nagtatapat-tapatan lang. Kaya may test of loyalty. Itong pangyayari sa inyo, tinitest kayo ang loyalty nyo. Kung sa posisyon ba kayo nakahawak o sa mga bagay sa libutang ito. Kaya nag-aaway-away eh. Hindi po sa Diyos yung mga tinatawag na mga rally-rally. Hindi po sa Diyos yung mga, ano ba tawag yun? Yung mga nagsusulat-sulat na petition. Hindi po sa Diyos yan, sa demonyo yan. Yung ba gumagawa ng ganyan, inuudyokan ng demonyo ang kanilang mga utak. O, totoo yan. Si Brother Mike mismo may sabi niya nun sa amin. Na ayaw niya yung mga petition na yan, sa demonyoan niya yan. Kasi ang gusto ng Diyos, pag-usapan. Eh kung ikaw naman ang magkaganon, di ikaw rin naman ang gaganunin ng demonyo. We must be open. Sabi nyo kanina yung topic nyo, maging bukas. At ang taong bukas, hindi mo nadadaanin pa sulat-sulat. Ano sabi ng Panginoon? Kung mayroong nagkasala sa inyo, nagkamali sa inyo, nasaktan ka, puntahan mo't kausapin mo siya. Mag-usap kayo ng sarilinan. Kung hindi pa nagkasundo at ayaw pa rin makinig, magsama ka ng isa. At kung hindi pa rin magkasundo, dalahin nyo sa iglesia sa Quezon City. Ay, hindi doon. May nangyari po sa akin ganon. Anong ginawa ko? Marami na pong nangyari mula 1986 na ako tinawag ni Lord. Meron nangyari sa akin na ako po noon sa Amorsolo, talagang pinagtuturo, hinamon ako ng suntukan. Sinuntok pa ako sa harapan ng mga staff. Pero never na ako'y nag-react ng negative. Area ko noon, Cavite pa noon. Pagkatapos ng mga nakarang mga panahon dito, ganun din po. Pero anong ginawa ko? Kinausap ko po, i-donate ko pa. Naganda pa ako ng malaking offering sa kanya. Sinama ko si Brother Rapi, sinama ko asawa ko, donate ko doon sa One World Hotel sa Makati. Amen. Kasi ayaw ko na mayroong may sama ng loob. Ayaw ko na mayroong kaaway. Ayaw ko na hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya't kung mayroong mga problema, bukas.
na makipagkasundo, open-hearted. Ang maiingay lang naman ay yung mga taong walang laman, parang lata. Pero mga taong tahimik, Puno. malaman yun. Yung mga taong walang kibo, yung mga taong walang salita, gawa na lang ng gawa, yan yung mga taong itinataas ni Yahweh El Shaddai. Ang hina. Namatay yung una kong wife, hindi pa ako kilala ni Brother Mike, nagtaka ako bakit pumunta siya doon. Squatter pa ako noon. Di ko alam kung ano ipapakain, ipapainom, wala akong supa. Di ko alam saan siya pauupuin. Pero pagkatapos po noon, hindi pa po ako noon disciples na SBD. Pero bakit pumunta? Because God has a great plan and He knows all people who have the desire to be with Him forever. Kaya ingatan natin yung ating puso. Kasi pag tayo sumama ang loob, apektado ang puso mo. Kapag kayo'y sumama ang loob, alam ng Diyos yan, nahihiwalay tayo sa Panginoon. Lumalayo tayo sa Diyos. Kapag tayo'y nagkakaroon ng tampo, galit, hinanakit, naiiyak ako kasi ayaw ko sa mga taong ganon. Lumuluha ako kasi ayaw ko ng mga taong ang tatagal na natin, 41 years na tayo, pero yung ugali natin hindi pa nababago. Naway makapasa tayo sa test of loyalty. Amen. Third is the test of conduct. Sabaron, if we habitually and persistently practice righteousness rather than sin, kung lagi po nating pinapractice, ginasagawa, habitually yung pamumuhay ng matuwid, hindi po hahantong na ang mga manggagaway magkanya-kanya. Hindi po hahantong na ang manggagawa ay magpetisyon. Hindi po hahantong na ang manggagawa ay magsiraan. Hindi po hahantong na ang mga manggagawa ay i-post pa sa Facebook ang hindi magandang mga salita. Test of conduct. Ugali. Ang ugali dapat nababago. Kung tayo binigyan ng buhay, and new life is Christ, the result of new life is transformation. Pagbabagong anyo, pagbabago ng ugali, pagbabago ng ginagawa natin, na dating gawa natin makasanlibutan, ang gawa na natin dapat ngayon makalulugod, makaluluwalhati sa ating Yahweh El Shaddai. He who does what is sinful is of the devil. Ang sino mang gumagawa na mabagay na kasalanan ay sa demonyo. 1 John 3 verse 7 to 10. Sabi ng 1 John 3 verse 7, mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid at tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. O, narinig niyo yun? Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kaya ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya bago nyo gawin ang mga bagay na alamin nyo, kasalanan kaya ito sa Diyos. Kung may taong maaapektuhan, kung may taong masasaktan, kasalanan yun. Kaya suriin natin, bago natin salitain, bago natin gawin, dapat ipag-pray natin, Lord, tama po ba ito? Ito po ba ang kalooban mo? Parang yung nangyari sa akin nung Friday. Nung Friday po, galing ako Batangas,
Binangga po ng truck yung likuran ng sakyan ko, kaya wasak. Bumaba po ako. Yung dalawang tao, yung driver at saka yung kasama niyang painante, sila pa ang galit. Kung tayo Kristiyano, you need to display your character as Christian. Hindi yung ikaw pa magsasalita ng mga masakit at mga makikipag-away ka. Ang mga tunay na Kristiyano hindi marunong makipag-away. Ang mga nakikipag-away, mga mundo. Ang mga tao nakikipag-away, makasanlibutan. You need to display love. You need to display the character traits of Jesus. Kaya anong ginawa ko? Kinausap ko siya ng mahinahon, patingin ng iyong license. Pinakita naman, pinicturean ko. Pinicturean ko ang kanilang truck. Ng compute ng insurance, ay ang laki ng aking participation. Kasi wasak po yung likod. Almost mahigit 100,000+ yung pong repair nun. Magkano participation? Malaki po. Gusto ko siyang singilin. Nung nagpray ako nung gabi, sabi ng Panginoon, anak, higit pa dyan ang ibibigay ko sa iyo. Hallelujah! Bakit? Siguro nakita ni Lord yung character, test of character, test of conduct. Hindi ako nagsalita ng pangit. Hindi ako nag-display ng hindi maganda. Ipinakita kong ako'y anak ng Diyos. Usually sa atin, kahit na Kristiyano tayo, nakikipag-away pa tayo. Kinuha lang yung upuan mo, awayin mo na yung kumuha. Natalsikan lang ng dumi na konti yung damit mo, aawayin mo na. Napagsalitaan ka lang na hindi maganda, galit ka na. Walang pang-unawa. Unawain natin mga taong nasa libutan para maakay natin. Kung tayong mga naglilingkod sa Diyos, ang siya pang magpapakita ng pangit na karakter o conduct, paano natin sila maaakay? Minsan nga, pamilya, hindi mo maakay mga anak mo at asawa mo kasi nakikita nila yung ugali natin minsan na hindi pagdating ng bahay, hindi pa rin maganda yung ugali natin. Kaya minsan yung ating pamilya, di natin maakay. Ating kapitbahay, di natin maakay. Ikaw ang pinagchichismisan nila. Bakit? Yung ugali natin, hindi nakikita yung ugali ni Kristo. And finally, the test of love. The test of love. Sabi po ng Bible, if we love our brothers and sisters, and we know that we have passed from death to life because we love our brothers. 1 John 3, verse 14 to 19. 1 John 3, verse 14 at saka verse 19. Sabi ng verse 14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay na mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. At ang verse 19, sabi ng verse 19, dito nga natin natitiyak na tayo nasa panig ng katotohanan at matahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Alam mo yung budhi, yung conscience, yung konsensya, diyan po nangungusap ang Diyos. Amen. Ha? Pag ang tao'y nakonsensya na, sabi nga ay, that is the ministry of the Holy Spirit. Without that conviction in you, hindi mababago ang tao. Nababago ang tao when you are convicted. Kapag kinumbik tayo at binigyan natin pansin yung conviction na yon through your conscience, doon mababago ang iyong pag-uugali at pagkatao.
Amen? Kaya be sensitive to the voice of the Holy Spirit through your conscience. Tingnan nyo, yung mga taong masama na pumatay, o mga taong gumawa ng hindi tama, dumarating yung conviction sa kanila at sila'y umaamin na sila'y nagkasala. Inaamin nila na silang gumawa ng ganon. Inaamin nila because that is the ministry of the Spirit. Yun yung kilos ng Espiritu Santo. Sa atin, dumarating ba yung ganon? Pag hindi na dumarating yung ganon, you are very proud to yourself. Yun yung kayabangan natin. Kaya hindi mo na marinig yung tinig ng Diyos. Dahil kung tayo po ay napakataas ang kalooban, hindi mo na pahalagahan yung tinig ng Holy Spirit sa iyong konsensya. Ang ididikdik mo ay yung gusto mo. Amen. Tayo kayong dahan-dahan. Taas ang kamay dahan-dahan. Awitin po natin yung awiting Panginoon lumalapit. Just raise up your hands. Panginoon lumalapit. Lumapit tayo na may kababaang loob. Panginoon, sa'yo ang puso kong nag-iisa, iyo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpagkailanman ako ay diwan. Upababayaan man, declare, pangako nyo. Pangako nyo. Pangako nyo. Ako ay diwan, upababayaan man, ngunyo'y aking, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Let's pause for a while and feel the presence of God. Kailangan natin ang matalim na salita ng Diyos. Sa ating kalalagayan ngayon bilang matagal ng lingkod, hindi na pwede dito yung palambing-lambing na tok. Hindi na gatas. Ang sinasabi ni St. Paul, kailangan yung para sa mga matatatag, matitibay. Kailangan yung salita ng Diyos na sinasabing tao tulad ng tabak na tigkabilay talim. Yung humihiwa sa ating puso. Yung umi-effect sa ating pagkatao. Na siyang magiging dahilan ng ating magiging dahilan para tayo maging tapat. Magiging dahilan para tayo matutong sumunod at magiging dahilan para tayo matutong magmahal sa kabila na tayo inaaway. Panginoon, patuloy kang dumaloy. Patuloy mong paghimalaan ang buhay namin. At kumilos ka na may kalakasan.
maipakita namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo, na kami po ay pasado sa 4 ways of test, O Lord God, in life. At umaasa po kami na sa amin pong katapusan, dahil lahat ay mamamatay, ang aming destinasyon ay ang iyong pinangako. Ang kaharian mo, ang buhay na walang hanggan. Diyos, balutin mo po kami ng iyong banal na dugo. Mangyari po ang iyong kalooban. Ilagay niyo ang inyong kamay sa inyong puso. Sabihin niyo, Panginoon, mula po ngayon, sa iyo ang buhay ko. Mananatili ako sa iyo. Paglilingkuran kita ng buong katapatan ngayon at magpakailanman. Patong ang iyong kamay sa inyong ulo. Kayo ang magpalayas kung anumang demonyo ang nasa isipan nyo. Kayo ang magpalayas, the authority that God gave unto us. Open your lips, open your lips. Kayo ang nakakaalam kung ano ang distraction sa inyong buhay. Rebuke it, use it, use it. Come on, come on. Rebuke it, rebuke it, rebuke it, rebuke it. In Jesus' name. Get up, go, 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 go to the lake of fire. In Jesus' name. In Jesus' name. And Father, cover us with your precious blood, now and forever. Amen. Purihin si Lord. Sabihin mo ngayon, I am victorious. I am healed. I am strong. I am more than conqueror. No one can defeat me because Jesus Christ is in me. Amen. Iahagis ko sa inyo ang power ni God, that you can use it, na hindi kayo pwedeng gamitin ng demonyo, at gagamitin kayo ni Kristo. Ang magpagamit sa demonyo, nako, delikado yun. Mapupunta sa apoy ng impyerno ang magpapagamit sa demonyo. Pero pag kayo nagpagamit kay Kristo, mapupunta kayo sa langit, sa buhay na walang hanggan. At kung tayo naman ay mamatay, kahit na gaano kaganda ng inyong ataol sa St. Peter, impyerno pa rin ang ating patutunguhan. Wala sa ganda ng ataol yan. Wala sa ganda ng kasuotan yan. Wala rin sa ganda yan ng nag-aalok sa inyo ng ataol. Nasa ganda ng ugali natin yan. Amen. Handa na kayo? Okay. Sasabihin nyo, Panginoon, akin to. Tandaan nyo, ang iahagis ko is the power of God, the authority and power. And may the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Receive this power. Receive this power. Receive this power. God bless you.